Naramdaman mo na ba na habang tumatanda ka, parang hindi na sumusunod ang iyong mga binti sa gusto mong maglakad tulad ng dati. Pero tila nag-aalangan ang iyong mga tuhod, mas bumibigat ang iyong mga paa, kahit ang maikling paglalakad papunta sa palengke ay parang isang hamon na ngayon. Hindi mo ito kasalanan. Pagkatapos ng 60, 70 or 80, tahimik na nagbabago ang katawan. Pero heto ang magandang balita, ang paghina ng iyong mga binti ay hindi nangangahulugang kailangan mo nang tumigil sa pagkilos. Sa katunayan, ang tamang uri ng paggalaw ay maaaring maibalik ang nawalang ginhawa. Sa video ngayon, gagabayan kita sa 5 simpleng ehersisyo na maaari mong gawin mismo sa iyong tahanan, nang walang mga makina, nang hindi na kailangang lumabas. Ang mga galaw na ito ay banayad sa mga kasukasuan, ligtas para sa iyong edad, at epektibo sa pagpapanatili ng iyong katawan na aktibo. Kaya't mangyaring manatili sa akin hanggang sa dulo. Isa sa mga ehersisyong ito ay maaaring maging dahilan upang makaramdam ka ng lakas ngayong buwan. Bago tayo magsimula, nais kong malaman kung saan mo pinapanood ang video na ito at anong oras na ngayon dyan. Mangyaring ibahagi sa mga komento sa ibaba. Kahit isang maliit na sandali mula sa iyong araw ay malaking bagay na para sa akin. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para hindi mo makaligtaan ang mga makabuluhang video na tulad nito. Pagkatapos ng edad na 60, maraming nakatatanda sa Pilipinas ang nagsisimulang mapansin na ang paglalakad, na dati walang kahirap-hirap at malaya, ay nagiging mas mahirap sa bawat pagdaan ng taon. Ang dating komportableng lakad papunta sa tindahan sa kanto o sa simbahan ay parang mas mahaba na, mas mabigat, at kung minsan ay medyo nakakatakot pa. Ilang hakbang pa lang, bumubulong na ang mga tuhod sa kanilang mga hinaing, naninigas ang mga bukong-bukong, at tila nagtatanong ang iyong mga binti. Talaga bang gagawin natin ito ngayon? Ngayon, sinisiguro ko sa iyo, ang karanasang ito ay mas karaniwan kaysa sa iyong iniisip at hindi mo ito kasalanan. Ito ay simpleng paraan ng pakikipag-usap ng katawan sa isang bagong wika. Isang wika na kaakibat ng edad, karunungan, at isang kahilingan para sa mas banayad na pangangalaga. Kita mo, pagkatapos ng 60, ang ating mga kalamnan ay nagsisimulang natural na mabawasan ang mass. Isang kondisyon na kilala bilang muscle atrophy. Hindi ito biglaan. Ito ay isang tahimik na paghina kung saan ang malalakas at sumusuportang kalamnan ng iyong mga hita at binti ay lumiliit at humihina kung hindi madalas gamitin, tulad ng isang makina na naiwan sa garahe ng matagal. Ang mga piyesa ay nagsisimulang bumagal. Kasabay nito, ang cartilage sa iyong mga tuhod na nagsisilbing unan sa pagitan ng mga buto ay nagsisimula ring numipis. Kung wala ang malambot na saping ito, bawat hakbang ay lumilikha ng mas maraming alitan at ang mga litid na nag-uugnay sa iyong mga kasukasuan ay lumuluwag na nagbibigay ng mas kaunting katatagan. Ito ang isang dahilan kung bakit nararamdaman ng ilang nakatatanda na bumibigay ang kanilang mga tuhod kahit sa mga simpleng galaw tulad ng pagtayo mula sa upuan. Pero hindi lang iyon. Ang ating sistema ng sirkulasyon ay bumabagal din habang tayo'y tumatanda. Ang puso ay medyo mas banayad na tumitibok at ang dugo ay hindi gaanong epesyenteng dumadaloy sa mga binti. Kapag bumagal ang sirkulasyon, ang mga binti ay maaaring makaramdam ng panlalamig, pamamanhid o kakaibang pagkapagod, lalo na pagkatapos ng ilang minuto lamang ng paglalakad. Kahit na ang Achilles tendon, ang makapal na litid na nag-uugnay sa iyong kalamnan sa binti sa iyong sakong, ay nagiging mas masikip sa paglipas ng panahon.
Ang paninigas na ito ay humihila sa iyong mga paa na ginagawang mas mabigat ang bawat hakbang na parang nagbubuhat ng ladrilyo sa halip na tsinelas. Ito ay isang maliit na pagbabago, ngunit ito ay nadaragdagan araw-araw. Isipin mo ang iyong mga binti na parang isang lumang bisikleta. Ang balangkas ay matibay pa rin, ang mga gulong ay maayos pa, ngunit ang kadena ay kailangan ng langis, ang mga preno ay kailangan ng adjustment, at ang pagpedal ay dapat mabagal at tuloy-tuloy. Hindi isang karera, kundi isang banayad na paglalakbay. Ngayon, magdagdag pa tayo ng isang layer, ang emosyonal na takot na mahulog. Maraming nakatatandang Pilipino, pagkatapos ng isang maliit na pagkadulas sa banyo o maling hakbang sa hagdan, ay nagsisimulang magpigil. Naaalala ng katawan ang takot at gayon din ang isip din ang nagsisimula kang maglakad ng mas kaunti, manatili sa bahay ng mas madalas, at sa huli, ang katawan ay umaangkop sa kawalan ng galaw sa pamamagitan ng pagiging mas matigas, mas mabagal, at mas pagod. Maaari mong sabihin, takot akong maglakad dahil baka mahulog ako. Ngunit ang katotohanan ay, habang mas kaunti tayong naglalakad, mas malamang na tayo ay mahulog. Hindi ang paggalaw ang mapanganib. Ito ay ang kakulangan ng paggalaw na nagpapalimot sa ating katawan kung paano magbalanse. At gusto kong malaman mo ito, ang paglalakad ng mas kaunti ay hindi isang senyales ng kahinaan. Ito ay simpleng isang senyales na ang iyong katawan ay nangangailangan ng isang bagong diskarte. Hindi ito humihiling na tumigil ka. Ito ay humihiling na gumalaw ka ng iba, ng mas banayad, ng may kamalayan. Iyon ang dahilan kung bakit sa video ngayon, gusto kong ipakita sa iyo ang 5 ehersisyo na hindi nangangailangan ng mahabang paglalakad o magarbong kagamitan. Ang mga ito ay ligtas, praktikal, at espesyal na pinili para sa mga nakatatandang tulad mo, mga taong may karunungan, may mga kwento, at may malalim na pagnanais na manatiling gumagalaw ng walang sakit o takot dahil ang pagtanda ay hindi nangangahulugang paghina. Nangangahulugan ito ng pag-aaral kung paano makinig sa katawan at tratuhin ito ng may tahimik na paggalang. Kaya't kung ang paglalakad ay naging mas mahirap, huwag mag-alala. Ang sagot ay hindi ang pagtigil, ang sagot ay ang gumalaw ng mas matalino. At iyon mismo ang gagawin natin ng sama-sama. 1. Seated marching. Pagmamartsa habang nakaupo. May panahon sa buhay na kahit ang pagtayo ng matagal ay parang isang gawain. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, lalo na sa mga higit sa 65, ang mga aktibidad tulad ng paglalakad sa paligid ng bahay o pag-akyat sa hagdan ay nagsisimulang maging mas nakakapagod. Ang gabite ay maaring makaramdam ng kabigatan. Ang mga tuhod ay maaring makaramdam ng paninigas. At maaring may tahimik na takot na mawalan ng balanse. Ngunit ang pag-upo buong araw ay hindi ang solusyon. Sa katunayan, ito ay tahimik na nagdaragdag sa paninigas at pagkapagod. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon gusto kong ipakilala sa iyo ang isang napakabanayad ngunit mabisang galaw, isa na maaari mong gawin mula mismo sa iyong upuan. Ito ay tinatawag na seated marching, pagmamartsa habang nakaupo, at nakatulong na ito sa maraming senior citizens sa buong Pilipinas na mapabuti ang kanilang sirkulasyon ng dugo, maibsan ang paninigas ng kasukasuan, at magdala ng higit na ginhawa sa pang-araw-araw na buhay. Ngayon, maaari mong itanong, paano makakatulong sa katawan ang pag-upo at pag-angat ng mga binti? Hayaan mong ipaliwanag ko ito ng simple. Habang tayo ay tumatanda,
Ang daloy ng dugo sa ating mga binti ay nagsisimulang bumagal. Ito ang nagiging sanhi ng panlalamig ng ating mga paa, pamamaga ng mga bukong-bukong at paghina ng mga kalamnan. Ang mga ugat sa ating mga binti na dati masiglang nagtutulak ng dugo pabalik sa puso, ngayon ay mas mabagal na gumagalaw. Ang banayad na paggalaw ay tumutulong na gisingin sila, tulad ng mainit na tubig na dumadaloy sa isang lumang tubo. Sa pagmamartsa habang nakaupo, hindi mo lang ginagalaw ang iyong mga binti, ina-activate mo ang iyong mga hip flexor, kalamnan sa hita, at kasukasuan ng tuhod sa isang ligtas at suportadong paraan. Ito ay lalong nakakatulong para sa mga nakatatanda na nahihirapang tumayo ng matagal o maglakad ng walang suporta, walang takot na mahulog, walang presyon sa gulugod, ngunit ang mga benepisyo ay umaabot ng malalim sa mga kalamnan at nerbiyos ng iyong mga binti. Hayaan mo akong gabayan ka sa mga hakbang, mangyaring sundan ng dahan-dahan at may pasensya. Una, umupo ng komportable sa isang matibay na upuan na may sandalan. Siguraduhin na ang iyong mga paa ay nakalapat sa sahig at ang iyong likod ay tuwid. Ang iyong mga kamay ay dapat na nakapatong ng malumanay sa iyong mga hita o sa iyong mga gilid. Ngayon, huminga ng malumanay habang humihinga palabas. Dahan-dahang iangat ang iyong kaliwang tuhod pataas. Mga 4 hanggang 6 na pulgada, mga 10 hanggang 15 cm. Panatilihin ito doon sa loob ng 1 segundo. Pagkatapos ay ibaba ito ng may kontrol. Ngayon, lumipat sa kanang binti at gawin ang pareho. Panatilihing kalmado ang iyong paghinga at iwasan ang pagmamadali. Hindi ito isang karera. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ng iyong utak at iyong katawan na nagpapaalala sa iyong mga binti na alam pa rin nila kung paano gumalaw. Ulitin ang salit-salit na galaw na ito ng 10 hanggang 15 beses bawat binti. Kung nakakapagod sa simula, maaari kang magsimula sa 6 hanggang 8 pag-uulit at unti-unting dagdagan ang bilang habang lumalakas ka. Kapag natapos mo ang isang set, magpahinga ng 30 segundo. Pagkatapos ay magsimula muli. Ang paggawa ng 2 hanggang 3 set sa isang session ay mainam. Maaari ka ring magdagdag ng kaunting saya sa iyong pagsasanay. Magpatugtog ng malumanay na instrumental na musika o isang banayad na martsa sa background. Hayaan itong magtakda ng ritmo para sa iyong katawan. Kung nararamdaman mo na nag-iinit o gumagaan ang iyong mga binti, iyon ay isang magandang senyales. Nangangahulugan ito na gumagalaw ang dugo, nagigising ang mga nerbiyos, at nag-uunat ang mga kasukasuan. Ngayon, kung iniisip mo, paano kung makaramdam ako ng discomfort? Iyon ay normal. Ang mga unang ilang beses ay maaaring kakaiba, lalo na kung ang iyong mga binti ay matagal nang hindi aktibo. Ngunit ang pagiging pare-pareho ang susi. Kahit na ilang pag-angat lang ang gawin mo araw-araw, tutugon ng positibo ang iyong katawan. Ang pagmamartsa habang nakaupo ay maaaring mukhang simple, ngunit sa loob ng iyong katawan, mayroong isang napakahalagang bagay na nangyayari. Pinapataas mo ang daloy ng oxygen sa iyong mga binti, pinapabuti mo ang sirkulasyon, pinapaalalahanan mo ang iyong mga tuhod at balakang na manatiling aktibo at flexible, at higit sa lahat, ikaw ang may hawak ng iyong kalusugan, hindi sa pamamagitan ng pagtayo, hindi sa pamamagitan ng malayong paglalakad, kundi sa pamamagitan lamang ng pag-angat ng isang binti sa bawat pagkakataon ng may kalmado at pag-iingat. Subukan ito ngayon, kaibigan ko, at bukas, at araw-araw na nakaupo ka sa upuang iyon.
Dahil ang maliliit na galaw na ginagawa araw-araw ay lumilikha ng malalakas na binti. At ang malalakas na binti ay humahantong sa matatag at malayang pamumuhay. Those ankle pumps and circles, pagbomba at pag-ikot ng bukong-bukong. May mga araw na mas mabigat ang pakiramdam ng iyong mga paa, na parabang hindi lang timbang ng iyong katawan ang kanilang dinadala, kundi pati na rin ang mga taon. Umupo ka sandali, at pagtayo mo, naninigas ang iyong mga bukong-bukong. Mapapansin mo ang bahagyang pamamaga sa paligid ng iyong mga paa pagsapit ng gabi. Minsan, ang balat malapit sa iyong mga daliri ay tila masikip. At ang pagsusuot ng iyong tsinelas ay nagiging isang mabagal na gawain. Kung pamilyar ito sa iyo, hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi lang ito katandaan. Ito ay tahimik na sinasabi ng iyong katawan na bumabagal ang sirkulasyon sa iyong mga binti. Ngunit ang magandang balita ay sa ilang minuto ng banayad na paggalaw ng bukong-bukong araw-araw, maaari mong lubos na mabawasan ang paninigas na iyon, mapabuti ang daloy ng dugo, at magdala ng ginhawa sa mga pagod na paa. Dito pumapasok ang ankle pumps and circles, pagbomba at pag-ikot ng bukong-bukong. Isang simpleng ngunit mabisang gawain na maaari mong gawin habang nakahiga, nakaupo sa upuan, o kahit na habang humihigop ng tsaa sa hapon. Kita mo, pagkatapos ng 6 maraming senior sa Pilipinas ang nagsisimulang makaranas ng mahinang Venus return, na nangangahulugang mas matagal bago makabalik sa puso ang dugo mula sa mga binti. Ito ay bahagyang dahil sa mas mahinang mga kalamnan sa binti at bahagyang dahil sa matagal na pag-upo ng walang paggalaw. Kapag ang mga kalamnan sa binti ay hindi regular na ginagamit, humihinto sila sa pagpiga sa mga ugat. Bilang resulta, ang likido ay nagsisimulang maipon malapit sa mga bukong-bukong at paa na nagdudulot ng pamamaga, pagkapagod at pakiramdam ng kabigatan sa mga binti. Ito ang dahilan kung bakit madalas inirerekomenda ng mga doktor tulad ni Dr. Reyes ang maliliit na paggalaw ng paa upang hikayatin ang tinatawag nilang pangalawang puso ng katawan, ang calf pump, pagbomba ng binti. Tulad ng puso na nagtutulak ng dugo palabas, ang iyong mga binti ang nagtutulak nito pabalik. Ngayon, unawain natin kung paano gawin ang ehersisyong ito ng ligtas at tama. Magsimula sa pamamagitan ng pag-upo ng komportable sa isang upuan o paghiga sa iyong kama. Panatilihing tuwid ang parehong binti sa harap mo. Siguraduhin na ang mga sakong ay bahagyang nakapatong at ang iyong mga tuhod ay nakarelax. Ngayon, dahan-dahang hilahin ang iyong mga daliri sa paa patungo sa iyong mukha na parang sinusubukan mong ituro ang mga ito pataas. Panatilihin ang posisyon na iyon sa loob ng 2 segundo. Dapat kang makaramdam ng bahagyang pag-unat sa iyong binti. Pagkatapos, dahan-dahang ituro ang iyong mga daliri sa paa palayo sa iyo na parang pumipindot ng pedal ng sasakyan. Panatilihin ulit ng 2 segundo. Ulitin ang pabalik-balik na galaw na ito ng 15 hanggang 20 beses. Maaring magaan ang pakiramdam, ngunit sa loob ng iyong mga binti, nagiging aktibo ang mga kalamnan at gumagalaw ang dugo. Pagkatapos mong kumpletuhin ang pagbomba, oras na para sa pag-ikot ng bukong-bukong. Iangat ng bahagya ang isang paa mula sa sahig o kama, simulang paikutin ang iyong paa sa isang mabagal at kontroladong pabilog na galaw pa clockwise ng 10 beses at pagkatapos ay pa counterclockwise ng 10 beses. Pagkatapos ay lumipat sa kabilang paa at ulitin. Huwag mag-alala kung ang iyong mga bilog ay hindi perpekto sa simula. Kahit na maliliit at maingat na paggalaw ay makakatulong, sa paglipas ng panahon, mararamdaman mong hindi na gaanong naninigas at mas tumutugon ang iyong mga bukong-bukong.
Ang pinakamagandang bahagi ay maaari mong gawin ang ehersisyong ito anumang oras habang nanonood ng telebisyon, habang nakikinig ng mga awiting espiritual, kahit na habang nakikipag-chat sa iyong mga apo. Walang kailangan na mag-arbong kagamitan at hindi kailangang tumayo kung masyadong pagod na ang iyong mga binti. Sa pagtatapos ng araw, ang gawain na ito ay maaring gawin bago matulog. Kung ang iyong mga umaga ay nagsisimula sa paninigas ng mga paa, ito ay maaring maging iyong unang galaw pagkatapos gumising. At kung ikaw ay nagpapagaling mula sa operasyon o pinayuhan na huwag masyadong maglakad, ito ay nagiging mas mahalaga upang maiwasan ang deep vein thrombosis, isang karaniwang panganib sa matagal na panahon ng pamamahinga. Ang pagbomba at pag-ikot ng bukong-bukong ay hindi lang nakakatulong sa iyong mga binti. Sinusuportahan din nito ang iyong puso, iyong mga bato at iyong isip. Dahil kapag mas magaan ang pakiramdam ng iyong mga paa, ganun din ang iyong espiritu. Mas malamang na bumangon ka, gumalaw, at mamuhay ng may kaginhawahan. Kaya ngayon, bigyan mo ng kaunting banayad na atensyon ang iyong mga bukong-bukong. Hayaan ang bawat galaw na maging isang tahimik na mensahe sa iyong katawan. Narito pa rin ako, gumagalaw pa rin ako, at ako pa rin ang may kontrol. Ang maliliit na hakbang na tulad nito ay hindi lang mga ehersisyo, sila ay maliliit na gawa ng paggalang sa sarili. 3. Wall push-up, pag-push-up sa pader. Habang tayo ay tumatanda, marami sa atin ang nagsisimulang mapansin ang maliliit na pagbabago sa lakas ng ating itaas na katawan. Ang mga gawain na dati madali, tulad ng pagbubukas ng bintanang masikip, pagbubuhat ng timba ng tubig, o pagtulak ng mabigat na pinto, ay nangangailangan na ngayon ng kaunting dagdag na pagsisikap. Maaari mo ring maramdaman na mas mabilis mapagod ang iyong mga balikat o may bahagyang sakit sa iyong itaas na likod pagkatapos tumayo ng matagal. Hindi ito mga senyales ng pagkabigo. Sila ay banayad na paalala mula sa iyong katawan na ang mga kalamnan ng iyong dibdib, balikat, at braso ay tahimik na humihingi ng pangangalaga at atensyon? Isang simple at epektibong paraan upang muling buuin ang lakas na iyon ay sa pamamagitan ng isang banayad na galaw na tinatawag na wall push-up pag-push-up sa pader. Ito ay isang binagong bersyon ng tradisyonal na push-up na espesyal na idinisenyo para sa mga nakatatanda na maaaring hindi kumpiyansa na bumaba sa sahig o maglagay ng labis na presyon sa mga pulso. Unawain natin kung paano ito nakakatulong sa iyong kalusugan sa mas malalim na paraan. Ang iyong mga kalamnan sa balikat, na kilala rin bilang deltoids, ay nagsisimulang lumiliit habang tumatanda kung hindi regular na ginagamit. Ganoon din ang nangyayari sa mga triceps sa likod ng iyong mga braso at sa mga kalamnan na sumusuporta sa iyong itaas na gulugod. Kapag humina ang mga kalamnan na ito, hindi lang nito naaapektuhan ang iyong kakayahang magbuhat ng mga bagay, kundi pati na rin ang iyong postura, balanse, at katatagan. Kita mo, ang balanse ay hindi lamang tungkol sa mga binti. Ito ay tungkol sa kung paano gumagana ng magkakasama ang iyong buong katawan, mga braso upang saluhin ka kung madapa, mga kalamnan sa likod upang panatilihin kang tuwid, at mga balikat upang patatagin ang iyong sarili habang naglalakad o yumuyuko. Dito nagiging napakahalagang kaibigan ang wall push-up. Nakakatulong itong muling buuin ang lakas, mapabuti ang kontrol, at mabawasan ang panganib ng pagkahulog lahat nang hindi nangangailangan ng anumang kagamitan. Banig o makina, hayaan mo akong gabayan ka sa mga hakbang.
Dahan-dahan lang at huwag mag-atubiling huminto kung kinakailangan. Magsimula sa pamamagitan ng pagtayo sa harap ng isang patag na pader. Ilagay ang iyong mga paa mga 2 talampakan o 60 mm ang layo mula sa pader. Ang distansyang ito ay nagbibigay sa iyong katawan ng banayad na pagkakahilig, sapat upang ma-activate ang mga kalamnan nang hindi ito pinipilit. Ilagay ang parehong palad na nakalapat sa pader sa antas ng balikat na may lapad na halos kasing lapad ng iyong mga balikat. Panatilihing nakaturo pataas ang iyong mga daliri at bahagyang nakabaluktot ang iyong mga siko. Ngayon, dahan-dahang ibaluktot ang iyong mga siko na hinahayaan ang iyong dibdib at mukha na lumapit sa pader. Dapat ay parang nakahilig ka upang amuyin ang isang rosas kontrolado, kalmado, at balanse. Huminto bago pa man dumampi ang iyong ilong sa pader. Pagkatapos, gamit ang lakas ng iyong mga braso at dibdib, itulak ang iyong sarili pabalik sa panimulang posisyon. Huminga palabas habang nagtutulak at panatilihing aktibo ang iyong core. Ulitin ang galaw na ito ng 10 hanggang 15 beses. Depende sa iyong kaginhawahan. Magpahinga ng 30 segundo. Pagkatapos ay gawin ang 2 pang set kung kaya mo. Kahit isang set lang sa isang araw na ginagawa ng regular ay maaaring magdulot ng nakikitang pag-unlad sa loob ng ilang linggo. Ngayon, kung sa tingin mo ay mahirap ang paghilig sa simula, iyon ay normal lang. Maaari kang magsimula sa pamamagitan ng pagtayo ng mas malapit sa pader, na binabawasan ng anggulo at unti-unting buuin ang iyong lakas. Maraming senior sa Pilipinas ang mas gustong gawin ang galaw na ito sa madaling araw kapag sariwa ang katawan at kalmado ang isip. Nagtatakda ito ng tono para sa araw na nagpapaalala sa iyong mga braso at balikat na sila ay malakas pa rin, kapaki-pakinabang pa rin, at handa pa ring maglingkod. At tandaan, hindi ito tungkol sa pagpapakita ng lakas. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kalayaan, ang kakayahang magluto, magwalis, o magbuhat ng iyong sariling mga gamit ng walang hirap o pinsala. Isang retiradong guro mula sa Cebu ang minsang nagbahagi na pagkatapos gawin ang wall push-ups tuwing umaga sa loob ng 2 buwan, nagawa niyang muling buhatin ang kanyang bayong ng may kagaanan. Isang bagay na tahimik niyang itinigil sa loob ng mahigit 1 taon. Ang maliliit na tagumpay na ito ay maaaring hindi laman ng balita, ngunit sa iyong buhay, ang mga ito ay napakahalaga. Kaya sa susunod na dumaan ka sa isang pader sa iyong bahay, huminto sandali. Bigyan ito ng 10 minuto ng iyong oras at hayaan ang pader na iyon na maging iyong tahimik na kasosyo sa lakas at pag-aalaga sa sarili. 4. Chair, sit to stand. Pag-upo at pagtayo mula sa upuan. Mayroong isang tahimik na lakas sa kakayahang tumayo mula sa isang upuan nang walang tulong. Maaaring mukhang maliit na bagay, ngunit para sa maraming nakatatanda sa buong Pilipinas, ang isang galaw na ito ay may malaking kahulugan. Maging ito man ay pagbangon pagkatapos ng panghapong tsaa, pagtayo mula sa pagdarasal, o paglipat mula sa kama patungo sa hapagkainan. Ang kilos ng pagtayo ay isang bagay na ginagawa natin ng 12 ng beses bawat araw. Ngunit pagkatapos ng edad na 60, ang galaw na iyon ay nagiging mas mabagal, mas mabigat, at kung minsan ay hindi na matatag. Maaari mong mapansin ang iyong sarili na malakas na nagtutulak gamit ang iyong mga kamay o nangangailangan ng isang taong aalalay sa iyo. At ang maliit na pakiramdam ng pag-asa sa iba, kahit sa sarili mong tahanan,
ay maaaring tahimik na makaapekto sa iyong kumpiyansa. Ang magandang balita ay mayroong isang simpleng paraan upang sanayin ang iyong katawan na muling tumayo ng malakas. Ito ay tinatawag na chair sit-to-stand exercise. At ito ay isa sa pinakamakapangyarihang kasangkapan upang mabawi ang kalayaan ng walang hirap, walang kagamitan, at nang hindi umaalis sa iyong sala. Unahin nating unawain kung bakit napakahalaga ng galaw na ito para sa iyong katawan. Kapag tumayo ka mula sa isang nakaupong posisyon, ginagamit mo ang isang kombinasyon ng mga pangunahing grupo ng kalamnan, pangunahin ang iyong quadriceps sa mga hita, ang iyong mga gluteal na kalamnan sa balakang, at ang iyong mga core na kalamnan sa paligid ng tiyan. Ang mga kalamnan na ito ay hindi lamang tumutulong sa iyo na bumangon, kundi pinoprotektahan din ang iyong mga tuhod at gulugod mula sa biglaang presyon. Habang tayo ay tumatanda, ang mga kalamnan na ito ay nagsisimulang natural na humina. Nagiging mas mahirap bumangon, lalo na mula sa mababang upuan o kama na walang sandalan. At kung hindi dahan-dahang sinasanay, ang katawan ay unti-unting nasasanay na manatiling nakaupo, na humahantong sa paninigas, mahinang sirkulasyon, at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Ngayon, hayaan mo akong gabayan ka sa ehersisyong ito hakbang-hakbang. Huwag magmadali, bawat galaw ay may sariling ritmo. Magsimula sa pamamagitan ng pag-upo sa isang matibay na upuan. Siguraduhin na ang upuan ay hindi masyadong mababa o masyadong malambot. Ang iyong mga paa ay dapat nakalapat sa sahig, halos kasing lapad ng balikat, na may mga tuhod na nakabaluktot sa 90-degree na anggulo. Ilagay ang iyong mga kamay ng dahan-dahan sa iyong dibdib o ipatong ng bahagya sa iyong mga hita para sa balanse. Panatilihing tuwid ang iyong likod. Nakarelax ang mga balikat at nakatingin sa harap, hindi sa ibaba. Ngayon, huminga paloob habang humihinga palabas. Dahan-dahang itulak gamit ang iyong mga sakong at gamitin ang iyong mga hita upang tumayo mula sa upuan. Huwag gumamit ng momentum o iugoy ang iyong katawan. Hayaan ang iyong mga binti na gawin ang trabaho. Kapag ganap ka ng nakatayo, manatili sandali. Damhin ang lakas sa iyong mga binti at ang karangalan na nagawa mo ito ng mag-isa. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang iyong sarili pabalik ng may kontrol, nang hindi biglang bumabagsak. Ulitin ang galaw na ito ng 8 hanggang 10 beses. Magpahinga kung kinakailangan sa pagitan. Kung sa tingin mo ay hindi ka matatag sa simula, okay lang na humawak sa gilid ng isang mesa o maglagay ng unan sa upuan upang gawin itong mas mataas. Ang simpleng gawain na ito, kapag ginagawa ng regular, kahit 3 o 4 na araw lang sa isang linggo, ay maaring magdala ng kapansin-pansing pagpapabuti sa lakas ng binti, balanse, at kumpiyansa. Maaring iniisip mo, talaga bang sapat na ito? Sinasabi ko sa iyo, ang isang gawin na ito ay maaring makatulong na maiwasan ang pag-asa sa mga walker o miyembro ng pamilya sa hinaharap. Pinapanatili nitong aktibo ang mga binti, flexible ang mga balakang, at alerto ang sistema ng nerbiyos. Sa katunayan, isang lola sa Maynila ang minsang nagbahagi kung paano, pagkatapos gawin ang ehersisyong ito araw-araw sa loob ng 1 buwan, nagawa niyang muling umupo ng nakakrus ang mga binti sa sahig para sa pagdarasal. Isang bagay na halos 2 taon na niyang iniiwasan. Kita mo, hindi lang ito tungkol sa lakas. Ito ay tungkol sa pagbawi ng kalayaan na gumalaw ayon sa gusto mo,
ang kalayaan na bumangon at umupo ng walang takot. Ang kalayaan na mamuhay ng may dignidad. Kaya sa susunod na umupo ka para sa tanghalian o panghapong kape, huminto bago ka humingi ng tulong. Huminga, tumayo ng dahan-dahan kahit isang beses lang at paalalahanan ang iyong katawan. Kaya ko pa. Dahil sa bawat pagtayo mula sa isang upuan, mayroong pagtaas sa paniniwala sa sarili. 5. Side leg raises, pag-angat ng binti sa gilid. Ang balanse ay isa sa mga bagay na madalas nating binabaliwala hanggang sa araw na halos mawala ito sa atin. Para sa maraming nakatatanda sa Pilipinas, pagkatapos ng edad na 65, mayroong isang tahimik na pagbabago. Bumangon ka mula sa kama at makaramdam ng isang sandali ng kawalan ng katatagan. Naglalakad ka sa beranda at bahagyang kumakaladkad ang iyong paa. O lumingon ka habang nakatayo at pakiramdam mo ay gumalaw ang sahig sa ilalim mo. Ang mga sandaling ito ay maaaring maikli, ngunit nagdadala sila ng malalim na takot, ang takot na mahulog, at hindi lang ito pisikal. Kapag ang iyong katawan ay nagsimulang makaramdam ng kawalan ng katatagan, sumusunod ang iyong kumpiyansa. Nagsisimula kang iwasan ang mahabang paglalakad. Kumakapit ka sa pader habang umaakyat sa hagdan. Pinipili mo ang upuang pinakamalapit sa pader, para lang sakali. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na ang iyong katawan ay mayroon pa ring kapangyarihan upang magbalanse na ang iyong mga balakang, iyong core, at iyong isip ay nangangailangan lamang ng isang banayad na paalala. Ang galaw ngayon. Ang side leg raises, pag-angat ng binti sa gilid, ay eksaktong paalala na iyon, isang simple, tahimik na aksyon na nagpapalakas sa mga kalamnan ng balakang, nagpapabuti sa katatagan sa gilid, at nagbabalik ng tahimik na tapang upang gumalaw ng walang takot. Unahin nating unawain kung bakit napakamakapangyarihan ng ehersisyong ito. Ang mga kalamnan sa gilid ng balakang, lalo na ang gluteus medius, ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng balanse. Pinapanatili nilang pantay ang pelvis habang naglalakad at tumutulong sa paglipat ng bigat mula sa isang binti patungo sa isa pa. Ngunit habang tumatanda, humihina ang mga kalamnan na ito, lalo na sa mga matagal na nakaupo o mas kaunti ang paglalakad dahil sa sakit sa tuhod o likod. Kapag hindi malakas ang mga kalamnan sa gilid ng balakang, mas umuugoy ang katawan habang naglalakad, sinusubukan ng mga bukong-bukong na mag-overcompensate, at doon mas malamang na mangyari ang pagkadapa at pagkahulog, lalo na habang lumilingon, humahakbang sa gilid o umaakyat sa hindi pantay na ibabaw. Ngayon, hayaan mo akong gabayan ka sa simple at epektibong ehersisyong ito. Dahan-dahan lang, igalang ang iyong bilis. Tumayo sa likod ng isang matibay na upuan. Mas mabuti kung may mataas na sandalan. Hawakan ng bahagya ang sandalan gamit ang isa o parehong kamay para sa balanse. Panatilihing magkahiwalay ang iyong mga paa na kasing lapad ng balikat, tuwid ang iyong likod at nakatingin sa harap. Ngayon, dahan-dahang iangat ang iyong kanang binti sa gilid. Mga bimam o 6 na pulgada lang, mga 12 hanggang 15 centimeters, huwag iugoy o sumandal. Gamitin ang mga kalamnan sa iyong gilid ng balakang upang kontrolin ang pag-angat. Panatilihin ang posisyon sa loob ng 1 o 2 segundo. Pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang paa pabalik sa sahig. Ngayon, lumipat sa kaliwang binti at ulitin ang parehong galaw. Gawin ang galaw na ito ng 10 hanggang 12 beses bawat binti at magpahinga sa pagitan ng mga set. 2 banayad na set bawat session ay mainam. At tandaan, hindi ito tungkol sa taas, ito ay tungkol sa kontrol, katatagan,
at pakiramdam na gumagana ang mga kalamnan kung medyo nanginginig ka habang ginagawa ito. Maaari mo itong gawin sa tabi ng isang pader na may isang kamay na bahagyang nakapatong para sa suporta. Palaging tiyakin na mahusay ang ilaw sa silid at walang mga alpombra o bagay sa paligid ng iyong mga paa na maaaring makadulas. Isang Ginoo mula sa Davao ang minsang nagbahagi kung paano siya nahihiyang maglakad sa publiko matapos halos madapa malapit sa kanilang simbahan. Ngunit pagkatapos gawin ang side leg races araw-araw sa loob ng 2 buwan, hindi lamang siya naglakad ng may higit na kumpiyansa, kundi umakyat din siya muli sa mga hagdan ng bus nang walang pag-aalangan. Kita mo? Ang maliliit na galaw na ito ay hindi lang mga ehersisyo. Sila ay tahimik na mga mensahe sa iyong sistema ng nerbiyos na nagsasabing, "Ako ay malakas. Ako ay matatag. Nagtitiwala akong muli sa aking katawan. Kaya sa susunod na malapit ka sa iyong upuan, sa hapagkainan o sa kama, huminto sandali. Gumawa ng 10 banayad na pag-angat sa gilid. Hayaan ang iyong mga balakang na alalahanin ang kanilang lakas. Hayaan ang iyong mga binti na mahanap muli ang kanilang landas. Dahil ang balanse ay hindi isang regalong nawawala. Ito ay isang kasanayan na maaari nating i-renew ng may pagmamahal, pasensya, at pang-araw-araw na pangangalaga. Kung sa tingin mo ay nakakatulong sa iyo ang mga ehersisyong ito, ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, isang kapitbahay, o isang nakatatanda sa iyong pamilya. Minsan, ang isang maliit na galaw ay maaaring magdulot ng malaking ginhawa. Ang iyong isang pagbabahagi ay maaaring maging dahilan upang magsimula ang ibang tao sa kanilang paglalakbay pabalik sa lakas at balanse. Kaya, mahal kong kaibigan, ngayon ay hindi lang tayo nagsalita tungkol sa mga ehersisyo. Nagsalita tayo tungkol sa pag-asa, tungkol sa paggalaw ng may pag-iingat, at tungkol sa paghahanap ng lakas sa maliliit na pang-araw-araw na hakbang. Ang 5 simpleng galaw na ito ay maaaring mukhang madali, ngunit magkakasama. Hawak nila ang kapangyarihan na ibalik ang balanse, kumpiyansa, at ginhawa sa iyong buhay. Kung merong isang bagay sa video na ito na nakaantig sa iyo o nagpaalala sa iyo ng iyong sariling paglalakbay, gusto kong marinig mula sa iyo. Mangyaring ibahagi ang iyong mga saloobin, iyong mga damdamin, o simpleng isulat ang salitang pag-asa sa mga komento sa ibaba. Ang iyong mga salita ay maaring magbigay inspiration sa ibang tao na nagsisimula pa lamang. At kung sa tingin mo ay nakakatulong ito, mangyaring mag-subscribe sa channel, pindutin ang bell icon, at ibahagi ang video na ito sa isang taong pinapahalagahan mo, isang kapatid, isang kaibigan, o isang kapitbahay na maaaring nangangailangan din ng isang banayad na tulak upang magsimulang muli. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway manatiling matatag ang iyong mga hakbang, manatiling magaan ang iyong puso, at manatiling puno ng tahimik na lakas at mapayapang ngiti ang iyong tahanan.